Hello guys, good morning. Ako po si Brian de la Cruz, 25 years old. Galing po sa isang mahirap na pamilya. So ngayon, sa batang edad, natuto na po magtrabaho. Kasi po, hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. At saka gusto ko po makapag-aral, nag-apply po ako sa Jollibee bilang working student. Hindi rin po ako nakagraduate kasi hindi ko po kaya pagsabayin yung pag-aaral at yung pagtatrabaho. Ngayon, lumipat po ako sa SM, nag-apply po ako doon as bagger. Ngayon, doon ko na po nakilala yung AIM Global. After 1 year, ginawa ko po yung AIM Global. Nag-start po ako dito. Sobrang mahirap, nauulanan. Tapos, laging naiinitan. Kasi nakamotor lang po ako habang nag-start sa AIM Global. Ngayon, after 1 year, ginawa ko po siya. Naipundar ko po ang brand new sasakyan na Toyota Vios 1.3e automatic na hindi ko inakala na dito sa AIM Global makukuha ko pala. Message ko na lang po sa mga hindi pa nakakapag-join sa AIM Global. Tingnan mo po ako, isa po akong bagger dati sa SM. Kung ako po nagawa ko, alam ko mas magagawa mo po. Lalo na pag nasa Raptors in Motion International ka, kasama mo sa pagbabago, kaagapay sa pag-asenso. Hello guys, good morning. Andito po ulit kami sa may PMA sa Baguio. So my name is Brian de la Cruz. So guys, may papakilala ulit ako sa inyo na isang tao na very successful na ginagawa ang AIM Global. Ang background niya po is dati po siyang engineer. Ikakwento niyo po sa inyo kung paano siya nagsimula at ano ba yung mga nangyaring magaganda at maraming blessings na dumating sa kanya habang ginagawa niya ang AIM Global. So guys, pakilala ko sa inyo. Hello guys, good morning. Andito kami ngayon sa bus. Papunta sa Pasay, sa Cuneta Astro. Grabe, napakasaya ng biyahe. Bakit? Pagka ganito kasama mo, grabe, nakakahawa. Hello, good morning. Andito po kami sa meeting ng buong UAE with the top leaders of UAE. Ngayon, pakita ko sa inyo kung sino mga kasama ko. Heaven ain't an hour that rolls by. I love you 24/7 365. Good morning, grabe. Third day na namin to ngayon ng all expenses paid trip ng White Hawks. Grabe, andito po ang buong grupo sa may Chinese Temple dito sa Baguio. Kung mapapansin nyo, grabe, lahat kami nakapula. Yeah. Ay, grabe! Ay, wasak na! Sobrang grabe! Ang ganda-ganda! Grabe! Ito kami ngayon! Napakasarap! Grabe! Andito kami ngayon, papunta sa Minalungaw. Ito pala nagagawa ng AIM Global. Napakasarap! Awak namin, oras namin, nag-enjoy. Ang maganda na to, kasama namin ang buong grupo. Dapat kasama ka namin Dapat sa susunod, nandito ka rin, nag-i-enjoy, kasama namin. Hindi nagpapakahirap sa trabaho. So, halika na! Ayan, tingnan mo, ang ganda oh! フィリピン国籍のデラクルース・ブライアン・ジェファーソン・リシン容疑者が逮捕されました。 Ako nga pala si Brian, OFW dito sa Japan. Tara, samahan niyo ako sa journey ko. Makikita nyo, inaayos na ng nanay ko at saka ng jowa ko yung bagahe ko na dadalhin ko. So, makikita nyo, nahihirapan sila kasi napakadaming dala, hindi magkasya sa luggage. At syempre, kung makikita nyo, mas marami yung pagkain kaysa sa damit ko kasi syempre isa yan sa mga mamimiss ko pagka nagtagal ako dito sa Japan Syempre, babiyahin na rin pala ako papunta ng agency namin kasi sila yung maghahatid sa akin sa NAIA. So shoutout sa Sangko Employment Solution. At ayan, kung makikita nyo, nag-overnight nga pala kami dyan kasi maaga yung flight ko, 6 AM. So 2 AM pa lang, hinatid na kami sa NAIA. Wala kaming tulog niyan, talagang as in puya talaga. So, welcome back again. Ayun, sa pangalawang pagkakataon, babiyahe ulit ako pabalik ng Japan. So, makikita nyo ako dyan, haggard, walang tulog yan. So, ayan, at syempre makikita nyo yung immigration, di ba? Medyo kinakabahan ako dyan. So, alam nyo naman yung bali-balita. So, ayan, at check-in luggage na rin kami kasi, para ready na. Tapos, syempre, gutom na rin kami niyan ito isa sa pinaka hanapin ko pagka So syempre kumain muna kami dito sa Jollibee at umorder ako ng favorite kong chicken joy at saka corn beef. Ayan, busog na busog ako niyan. Syempre ang sarap So ayan, kung makikita nyo, nakapasok na pala kami, nakalagpas kami sa immigration. So waiting na lang kami sa may sa
pagpasok sa may eroplano. At ayan, nagmumuni-muni ako dyan, kunyari. At syempre, mag-isa akong babalik sa Japan wala akong kasamang Pinoy. So, ayan, samahan nyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan, makikita nyo, di ba? Itsura ko dyan. So, haggard na haggard. At ayan nga pala, papasok na kami ng eroplano. Chine-check na yung passport ko at saka yung ticket. So, okay naman. At ayan, papasikat na yung araw. Imagine mo, mag-aalas 6 na niyan ng umaga. So, puyat na puyat talaga ako niyan nung bumiyahe. At ayan, sinakyan nga pala namin Cebu Pacific. At ayun, sa pangalawang pagkakataon, nandito na ulit ako sa aeroplano. At napakaswerte ko kasi nakaupo ako sa may tabing bintana. Ayan, talagang kitang-kita ko yung kasi gustong-gusto ko talaga nakikita yung yung dinadaanan, yung himpapawid, di ba? Yung mga ulap. So, ayan, paalis na rin kami. So, excited ako niyan. Imagine mo, kahit wala akong tulog niyan. Gustong-gusto ko talagang makita yung yung paalis na o yung palipad na yung eroplano kasi 'di ba? Hindi ka naman palaging bumabiyahe kasi so bilang baguhan sa pagbabiyahe, 'di ba? Sumasakay sa eroplano. So nakaka-excite. At eto na nga, makalipas ang 4 na oras na biyahe. Ayun, dumating na rin ako dito sa may bago kong apartment. Kasi dati ko nakatira sa may Kawaguchi, Saitama. So andito ako sa Ibaraki ngayon. So, ayan, nasa elevator tayo, 5 palawag kasi yung yung apartment ko. So, pakita ko sa inyo sandali kung saan ako tutuloy o maninirahan pansamantala. Ayan, ang ganda, di ba? Nandito ako sa city. Ayan, sa city dito sa may Ibaraki. Ayan, kung makikita mo, ayan, ang ganda ng tanawin. So, mga bahayan din. At syempre, pasok na tayo sa loob. Ayan, kung makita mo, walang kagamit-gamit, di ba? So, syempre, namili muna ako ng pagkain, pansamantalang pagkain ko kasi wala talagang stock dito At syempre, salamat sa may kumiyay ko kasi sinamahan ako mamili ng pagkain. At syempre, siya gumastos niyan. Ayun, kasi syempre, kararating ko lang, di ba? So, pakita ko na rin sa inyo lahat yung buong paligid dito sa may apartment ko. Ayan, kung makikita nyo, wala talagang gamit as in. So, ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng, ng bintana. Tsaka may veranda din, syempre. Mga tambayan kapag, nagkakape, di ba? Yan yung pinaka-the best. So, medyo madilim kasi gabi na yan. At syempre, ayan meron naman akong washing machine, lutuan, at saka refrigerator, oven. So, syempre, shower area, toilet, yan. Mga basic na pangailangan nandyan. So, ang wala lang, lamesa, upuan. Pero ang ganda kasi syempre solo ko yung wala akong kasama. At kung makikita mo, ayan nire-ready ko na yung mga dala-dala ko galing Pilipinas. So ayan yung mga pagkain na mamimiss ko kasi pagka tumagal ako dito, kaya nag-stock ako niyan. At ayan yung rep, kung makikita mo, bagong-bago. Ayun, walang laman, so lalagyan natin. At syempre, dito kasi sa Japan, malaking bagay kapag ka nag-i-stock ka at nagluluto ng pagkain. Kasi sobrang mahal ng bilihin dito sa Japan. So kung palaging pabili-bili ka sa labas, wala kang maiipon, walang mangyayari sa pinagpapaguran mo o pinagtatrabuhan mo dito. At syempre, saludo nga pala ako sa mga kapwa ko OFW na nagsusumikap at nagsasakripisyo sa malayo, kahit malayo sa pamilya, para lang sa pamilya nila at para sa pangarap nila. So, saludo ko kasi alam na alam ko yung buhay bilang OFW. Sobrang hirap ng nasa malayo, nasa abroad, na malayo sa pamilya. Sobrang hirap, kaya saludo ko sa inyo. So sa mga nakakapanood na to, big salute para po sa inyo. Shoutout nga pala sa agency ko na tumulong sa akin para makabalik ako agad dito. Sa kung makikita nyo sa sa t-shirt ko nakalagay Sanko Employment Solution. Sa mga gusto kong mag-apply papuntang Japan. So ito isa sa mga legit na agency sa Pilipinas. Good morning sa atin lahat. Happy New Year. Ito ako ngayon, nagbabalik. Asahan nyo guys, tutuloy na natin yung mga pag-vlogs natin kasi na-download yun kasi puno na yung memory ko, tapos nagluloko pa yung dati kong cellphone. So bumili tayo ng bagong cellphone para may magamit tayo. So asahan nyo, ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo yung mga nangyayari sa atin dito, yung buhay ko, kung ano ba buhay ng OFW sa Japan, malungkot man, masaya man, yun, i-share ko sa inyo lahat. And ayun, maraming salamat pa rin sa mga suporta sa atin sa kabila ng na-upload tayo sa pag-vlogs natin. At sa mga nagtitiwala sa atin hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Magbabalik tayo. Pala,
Ngayong umaga na to, napakalamig, grabe. Tapos mag-isa lang ako, wala akong kasama dito, ayan o. Pupunta ako sa dalawang gemba o dalawang site. So ako lang mag-isa, solo ko. Magre-receive tayo ng mga goods, ng mga materials. Paghapon na yan, kailangan kasi ng ng magre-receive at saka magsa-sign o signature sa mga goods. So anyway, ang ganda-ganda ng araw, ang ganda ng paligid. Yan o, makikita mo, puro kabundukan yung dinadaanan ko. Pakita ko sa inyo. At syempre, lunch break. Ayan, dyan na lang din ako kumakain sa loob ng ng bako o yunbo kung tawagin dito sa Japan. And then, ang dyan, kasi napakainit sa labas. Alam na ng mga nandito sa Japan yung pag-summer. So, kahit pa nandiyan sa loob ng bako, nakabukas yung aircon, kahit pa yan, na presko sa loob. So sa labas kasi tatagak-takang pawis mo talaga nung pag-summer dito sa Japan. Kaya mas pinili ko kumain dyan sa loob. And then yung mga kasama ko nasa labas. Doon sila kumakain. May mga kasama kasi ko dyan, hindi lang nakita sa video. And then lipat tayo sa ibang site. Ayan, ibang araw naman to. At syempre mas maliit naman yung dinadrive kong bako dito. Ayan, yan naman yung ginagamit dito sa pagbabaon ng mga pinaka tubo ng pinaka paan ng panel o solar panel na ginagawa namin dito sa Japan. So, ayan, kung mapansin nyo, nabanggit ko sa mga nakalipas kong vlog na yung kumpanya namin ay gumagawa kami ng mga solar panel sa mga iba't ibang lugar sa probinsya, sa kabundukan. Ayan. And then kung mapapansin nyo, iba yung nasa dulo ng bako na yun. Yan yung ginagamit, pambaon o pan-twist ng para siyang screw na binabaon sa lupa. Yan yung ginagamit namin. And then, ayan mapapansin mo, balot na balot ako dyan. At grabe, napakainit. And then, dumako naman tayo sa ibang lugar, ibang site, ibang araw din to. Eto na nga, trabaho na. Makalipas ang mahabang bakasyon sa Pilipinas. At kung makikita nyo, nagmi-meeting muna kami bago pumunta sa site. Check na rin ang attendance. At ito yung site nga pala namin sa araw na to. Ayan, kung makikita nyo. Bigyan ko lang kayo ng konting idea o share ko na rin sa inyo guys kung ano yung trabaho ko. Nasa Civil Engineering Department po pala tayo, pero hindi po ako engineer. Ang ginagawa po ng kumpanya namin gumagawa ng mga solar panel o solar farm. At operator din po pala tayo ng mga heavy equipment machinery dito at saka kagaya na lang ng backhoe, iba't ibang klase ng backhoe at saka mga loader, ganyan, bulldozer, yan. Kung tatanungin nyo ko guys, wala po akong experience sa mga equipment na ganyan. So dito lang po ako natuto kasi ginusto ko talaga matuto. Ayan, kung makikita nyo, yung machine na yan yung ginagamit sa pagtistis ng mga sanga-sanga, mga kahoy, mga ganyan, mga ugat-ugat na tinatanggal sa site namin. So ang purpose niyan para tistisin o gawing pino yung mga kahoy. モラレス容疑者と共謀し遺体を遺棄したとしてフィリピン国籍のデラクルース・ブライアン・ジェファーソン・リシン容疑者が逮捕されました。モラレス容疑者に頼まれて手助けした。逮捕された際にはこのように話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。モラレス容疑者とはフィリピンにいた頃からの知り合いとみられています。 Nilinaw ng Foreign Affairs Department na hindi itinuturing na suspect ang dalawang Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon. Nakatutok si JP Soriano. Balisa at hindi raw makausap ng matagal si Brian nang bisitahin ng Consul General ng Philippine Embassy sa isang detention cell sa Tokyo. Isa si Brian sa dalawang Pilipinong iniimbestigahan kaugnay ng nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo noong isang linggo. He's very emotionally distraught kaya hindi hindi makatagal yung interview. The only thing he said was na he felt a great wound or parang I don't know if it's a physical wound or emotional wound. Iniimbestigahan si Brian at Pilipinang kinilalang si Hazel para sa abandonment of corpse matapos makita sa CCTV footage na lumabas silang dalawa sa bahay kung saan natagpuan ang duguang bangkay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi noong January 16. Wala siyang namin at so far hindi pa tapos yung preliminary investigation. At ang only suspicion sa kanila yung tinatawag na abandonment of corpse.
So tingnan natin, by next week tapos na yan at tingnan natin kung isasampa sila ng kaso ng Piskalya ng Hapon, no? At kung anong charge. Wala siyang binigay na indication, kahit na patago, na responsible nga siya at tulungan siya. Nilinaw din na hindi itinuturing na sospek ang dalawang Pinoy sa kasong pagpatay sa mag-asawang Japanese. Ang ina naman ni Brian, hindi naniniwalang magagawa ng anak ang ibinibintang na krimen ni hindi nga raw ito nasangkot sa anumang gulo sa kanilang lugar. Pinalaki ko pong mabuting tao. Masakit po sa amin bilang magulang. Dahil nasangkot sa ganitong problema ang anak. Nakikipag-ugnayan naman daw ang OWA sa pamilya de la Cruz. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tayo lang dalawa kailanman. Nasa shigu na itiyo. Birthday ko ngayon. Trabaho pa rin. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na hindi itinuturing na suspect ang dalawang Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon, nakatutok si JP Soriano. A Filipino man arrested in connection with 2 corpses found in Tokyo was described as a serious and kind-hearted person who was eager to work and reside in Japan. We are very shocked, an organization that accepts and supervises foreign technical intern trainees said in a statement released on January 24 about Brian Jefferson Leasing de la Cruz. De la Cruz, 34, who lives in Chuchiura, Ibaraki Prefecture, was arrested on suspicion of conspiring with Hazel and Bagisa Morales, 30. To abandon the bodies of a couple in their 50s underneath their house in Adachi Ward around January 16. Morales, also from the Philippines, has been arrested, and her apartment in Adachi Ward was searched on January 24. De la Cruz stayed in Japan as a technical intern trainee from December 2018 to December 2021. He once returned to the Philippines and re-entered Japan in July 2023, again as a technical intern trainee. The organization, which was involved in De la Cruz's intern program, said he had made rapid progress in his Japanese language skills. Often assisted his fellow trainees and enjoyed shopping in downtown areas on his days off. He was cheerful, enthusiastic about his work and was highly rated by his employer, the organization said. De la Cruz aspired to shift from a technical intern trainee to a specified skilled worker, a status that would allow him to work in Japan for an extended period. He was so anxious that he could not sleep before the results of a skills evaluation test were announced, the statement added. Organization officials who conducted monthly interviews with De la Cruz said he showed no signs of trouble and had never mentioned his relationship with Morales. We know his salary and living situation and do not think he was financially struggling, the organization said. The statement said, if he is involved in the incident, we would like him to atone for his crime throughout his life. We earnestly hope that no misunderstanding will arise just because he is a foreigner or a technical intern trainee. Tayo lang dalawa kailanman. Nasa shigu na itiyo. Birthday ko ngayon. Trabaho pa rin. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na hindi itinuturing na suspect ang dalawang Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon, nakatutok si JP Soriano.